Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararop gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Aton oras, 3 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Martes nga edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Magandang umaga po, Secretary. Adigito na para magkatirigog para sa usan na naman ka oras nga puno sa mga impormasyon ug mga balita. Kaupod naton aton partners sa Akadim tikang sa VSU DYD-CFM pinagikan ati Mikay Gongora. Aton partner naman sa aton mga sister stations tikang sa Radyo Pilipinas Borongan pinagikan ati Sok Abria ngan sa Radyo Pilipinas Sugod pinagikan Kuya Jevic Epis. Sugod man aton igka si PCO tikang naman sa Philippine Information Agency PIA Borongan pinagikan Miss V Gumban. Ang sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navelon, ako ang makakaupod Charmaine Perito Balvas. Hadi kita para magpaabot sa iyo sa mga balita ug mga notisya. Kita masayuran sa adlaw nga sitwasyon ug mga panhitabo sa magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Rehiyon 8. Kita liwat inalayag sa aton mga radyo sagad man naka-live stream sa aton Facebook pages, YouTube pages. Alright, so aton na kumustahon. Yan ang aga aton mga kaupod sini nga atong programa Good Morning Eastern Visayas. Aton unahon aton partners sa Akadim tikang sa Visayas State University, VSU DYD-CFM. Yes, good morning, Ate Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay na aga ti Charmaine and of course kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Good morning, maayong buntag, maupay na aga liwat sa aton kauban diha apod no sa Radyo Pilipinas Borongan pinagi kang Ma'am Sok. Good morning diha sa Radyo Pilipinas Sugod pinagi ni Sir Jevic ingon man sa PIA pinagi ni Ma'am V. Og sa tanang nagpaminaw ning atong tulumanon across Eastern Visayas. Good morning, maadjong buntag, maayong buntag, maupay na aga ka natong tanan. And welcome ni atong tulumanon mga higala matag alas 8 kutob alas 9 ang Good Morning Eastern Visayas. Sa sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang magatud kaninyo og mga balita, updates kalampuan gikan sa dakbayan sa Baybay. Og karong adlaw nga Martes, Abril 7, magguna kita sa update sa atong panahon. So diri sa atong nahimutangan sa dakmayan sa Baybay atong ginasinati ang grabe ka init nga panahon no. So nagpakita hingpit gyud nagpakita ang atong haring adlaw. In fact, karong mga orasa nasa 27 degrees Celsius ang atong temperatura and lauman nato kini nga mas motaas pa labi na unyang udto no mga 12 PM to 1 PM abot og 30 degrees Celsius. Mga higalabo sa dili gihapon nato kalimtan pagdalaw proteksyon sa ulan. Sa init kaayo nga panahon ingon man stay hydrated, mag-inom kita og daghang tubig kay maka gyud siya no maka-drain gyud ang grabe ka init. And sa lain pang update o mga paunang impormasyon gikan sa dakbayan sa Baybay. Oo, ang atong dakbayan sa Baybay no padayon gyud ang atong LGU sa pagpahigayon og mga programa sama na niining Skills Livelihood Training Program by the Baybay City Technical Vocational Training Center alang sa mga baybayanons no. So para ma-empower ang atong mga baybayanons pinagi sa pagpalambo sa skills o paghatag og mga livelihood
opportunities. In fact, aduna na 170 scholars enrolled across 7 training programs tining maong skills livelihood training program nga gipahigayon dinhi sa atong dakbayan sa Baybay. So padayon gyapon ang mga kalambuan. And sa lain pang bahin, ato pong dakbayan sa Baybay gipalig-on, no, mas gipalig-on ang atong programa sa pangluwas, health programs para masiguro ang epesyente nga pagpaabot og serbisyo sa pangluwas ngadto sa tanang baybayanon. So mo kana ang mga kalambuan gikan sa dakbayan sa Baybay, oo, sa atong LGU Baybay. And sa lain pa gikan sa atong Tungaan Visayas State University. Congratulations, another good news, proud Viscans, no? So atong VSU back as the top 1 university sa Eastern Visayas sa 2026 Unirank rankings, no? So in fact, ika-25 ang VSU sa higher education institution sa tibuok Pilipinas and the only university sa atong rehiyon nga nakasulod sa top 50. So, kini nagpamatuod lamang no sa padayon nga paningkamot sa VSU. Commitment ni ini sa excellence, innovation, and uuban pa, no. And hopefully padayon gihapon ang atong dekalidad nga edukasyon dinhi sa VSU. Once again, congratulations sa VSU. And another sa lain na puntang bahin na dito sa atong update sa kuryente, ano na gipagawas nga Power Advisory number 2026-026 ang atong LIEC 4 tungod kini sa ipahigayon nga pole relocation sa barangay Paahilungos due to the PRDP project. Ano tiana dunay power interruption karong adlaw, Martes, Abril 7, sugod 8:30 in the morning kutob 5:30 sa hapon. So mga higala 9 hours kini na apektado nga lugar, barangay Imelda to Paahilungos. So sa maong pole relocation. And sa lain pang update sa atong water supply, so far walay abiso ang atong Baybay City Water District nga dunay problema sa tubig. So atong lauman ang padayon nga supply sa libyong tubig dinhi sa dakbayan sa Baybay. And sa atong peace and order naman, ang atong kapulisan, padayon ng ilang pagpahigayon o mga inisyatibo, awareness, kabahin sila kada iyang balaod ingon man na padayon ang ilang pagpaningkamot no nga kabahin ining ligtas Sumvac 2026 para siguro gyud no ang luwas nga summer vacation 2026 alang sa atong mga bakasyonista o sa atong mga biyahedor. So mo ka na mga higala no ang atong usa sa mga gihimo sa atong kapulisan din sa dakbayan sa Baybay. Ngun man napahigayon usab sila og pulong-pulong o dialogue para sa mga residente sa nagadaiyang barangay sa dakbayan sa Baybay. Oo no, sa kabahin again sa nagadaiyang balaod. Okay, so mo ka na mga higalang atong updates sa dakbayan sa Baybay kalambuan o mga paunang impormasyon karong adlaw Abril 7. Ug alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw, Ormoc City naghimo og strategic R&D roadmap uban ng VSU ug Vicarp. PFAS na pahigayon og Executive Strategic Planning Workshop alang sa calendar year 2026 to 2030. At ang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Tamang salamat, Miss Ate Mikay Gongora sa mga update pasiunati ang nida sa VSU DYDC. Ato naman kumustahon aton sister station tikang sa Radyo Pilipinas Borongan pinagi kan Atisok Abria kumustaan panahon nida sugad man ang mga balita nga naandang parena nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat ko RP Shermin. Didiliwat hamon na syudadan Borongan. Sugadan again share ni Ate Mikay ang DYDC. Magpapakitang gila si Mr. Sun. Sun may mga lakad hiyo. Ingat-ingat. Balo na lang kita tubig para kita in always
diri uuhawon hindi kita ini magsasagad na iton aton butol dahil subrit ka mapaso. Dehydrated sa ring pahit mga bagets. Yes, ang ngaran po ito naman ni Sem, kanati Ruth Rivera Obunda, kan Chef Tekyuds, kan Kuya Buboy, ito naman admin, ganito natin mga super taking engineers, nga kapartner niya na, yung Kuya RV the Diyos, nga ni Kuya Mark. Welcome nga din natin mga ka-RP, mga ka-PCO. Siyempre, adto natutok yun na good morning, Eastern Visayas, maadyo, maupay, mabaysay nga morning. Didyaman, nasa rin ito naman, Barongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Itong again share every morning and afternoon nga Barongan City Daily Weather and Air Quality Outlook. Makakasinati kami na pag-uran at 22.1 milliliters in tubig. Balitaw, bulahan pa kami dide, Syudadan Barongan, Ate Mikay, Ate Charmaine, ngan Kuya Jebik. Kay inuran kami kagabi hasta nga dahan na maagahan. So adton tigang na lupa pero diri tigang nga puso. Nakay-smile na namon mga tanom. Nabisiganan mga pichay, mga sitaw. Thanks God. Balita wadi 22.1 milliliters. Chance of rain is 0 to 5%. Eto, with index, nati kapasok na kam. At 24 to 31 degrees Celsius. Sana di malay nintag 27 ang maxi. Ng kapasok, ang nga mo na abatan. Pero yan na range na from 24 to 31 degrees Celsius. And our air quality is good. Gratis pa ito naman maribhe nga kagagubaan. Ini po nga datos ininsink ito na pag-asa. Pagtagapasi orden, oy, big check. Dami ito naman mga men in uniform nga nakatuka dito mga strategic location. Thanks much. Pagtaga-tubig so far, diri pa nam inaabat itong mga konektado, itong BWD, di pa inaabat itong huraw, kay danay pa man umuran. Ambot nga huwin magsayso na in nga huraw, pero itong ira pa anunsyo, pag taga-DESCO, disconnection, para haton mga taga-San Saturnino, ang barangay Tabunan, oy, kadakap siya ni. And the ABC Chenny. Again, schedule ka mo tomorrow in this connection. So, aton waray pa atiman, aton ira water bill. Sala, pagbayad na kam, ilabidahin taga barangay San Saturnino kam ngan barangay Tabunan. Mga northern barangays inihiton Syudadan Barongan. Pag taga kuryente naman, so far okay. Sambot nga kung may dahinitigda nga mga pagpareng. Pero ade, may dagan schedule kami diding haliputay nga brown out morning and afternoon kanina 6 a.m. to 7 a.m. and unina naman it afternoon 5 p.m. to 6 p.m. kasi may burhaton nga importante natin mga kasagbungahan NGCP so iniya nga haliputay nga mga pagpareng iyan pagtaga-isolation daw good ini and normalization itong linya darang nga magdudumaren line clearing iton critical vegetation dida naman iton Santa Rita kinapundan nga linya dida barangay San Miguel Balanghiga apektado hini adton Borongan Taf kinapundan nga Balanghiga nga substation sa Batsignon bugos nga probinsyan sinirangan Samar pero kung malahya niya daray nga ni tag 30 minutes la tansyo hini nga paabiso again adto natin mga kapatid gin papahinamdam utruhan Isamelco nga ini nga irap pagtatrabahoon and pwede matapos sa gilayon antes pa iton igintasar nga oras sanglit at i-consider itratar nga itong linya itong kuryente permi may nadaloy man nga rahibot nga electrons and protons para malikyan itong anuman nga disgrasya.
Eto, kay 17 minutos na nakalabay alas 8. Adi adton gimpreparar nga mga balita amon ipat patikim and gimpreparar nga balita adto natin mga kugihan arisgaduhan nga mga kausetan production team itayo radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Panel ha kamera aprobado na ang conversion ng Matarinaw School of Fisheries sa Salcedo ngadto ha Polytechnic Institute sumalapak kan Kong Shen Gonzales. Samtang ginpakyaw han LGU sulat ang mga estratehiya para hin sustainable nga pag-uswag habot nga hiton energy emergency. Alarangan naman iton edukasyon, Gov. Evardoni nagpaangbit han kaaram na politikal, ekonomiya ha mga estudyante han Eastern Samar State University. Mga good morning Eastern Visayas, didalakam na kay igdidetalye ini ito ni Radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan na nasabi nga mga balita. Siyempre, ito nga ginandam liwat, itong tibuok na persahan PCO ng DYDC. So didalakam, salamat. Back to you, ka-RP Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa nimang mga pasiuna at isok abriya tikang dida sa Radyo Pilipinas Borongan. Ato naman kumustahon aton sa pang sister station tikang sa Radyo Pilipinas Sugod. Pinagi kan Kuya Jevic Epis. Kumustan panahon dida sugod man ang mga balita nga naandam para yun na nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat Charmaine ug sa atong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ang usab sa atong sister station no sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan sa atong kauban si Ate Sok Majung Buntag. And sa ato usab nga kauban sa Academe sa DYDC-FM diha sa VSU Lakbayan sa Baybay. Good morning Majung Buntag Mikay og sa Philippine Information Agency no sa Eastern Visayas sa pagpanguna ni si Rayan Arinto o ang ato din kauban po karon si Ma'am Bigumban. Good morning and maadjong buntag pag-usab no. Greetings gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Arta sa kahimtang sa panahon, so far so good pagkanindot gyud sa kabuntagon dinhi sa lungsod sa Sugod og sa dakong bahin sa lalawigan sa Southern Leyte. Kaysa yu sa buntag nagpakita ang haring adlaw and karon gani nga takna is nakasinatig gyud og kainit sa panahon and pahinumdom sa tong mga kaigsuonan labi na katong adunay mga trabaho karon na agyo nagatrabaho sa gawas sa ato sab nga mga kaigsuonan nga nagbakasyon nga adunay plano nga outing, maga-suri-suroy, ugol sa pay plano karon sa gawas. Adyo yun palabi og painit, labi na kay grabe ang kainit gyud. Kagahapon no, dito nag-suri-suroy man ta. Sa atong kalungsuran nga gitutukan. Pagkainit alas 9 pa sa kadlawon Charmaine o gato mga kabaran, no, grabe kainit, no, mura na gyud maka lipong sa kainit ang panahon. So muna nga pahinumdom, labi na sa katong adunay mga senior citizen, adunay mga comorbids, katubang adunay mga tag-as og BP and uban pa nga dili palabi kay simbako unsay mahitabo kay uso baya kaning heat stroke karon nga panahona. And pahinumdum po nato aside dining grabe nga kainit, dili gyud punta magkumpiyansa kay napoy pinakalit nga pag-uwan. So kinala magbitbit gyud gihapon bisag nanata sa summer season, magbitbit gihapon og payong, raincoat, labi na katong adunay mga lakaw para usab dili ka mo magka-problema kay dili gyud ta ka sure no kung adunay pag-uwan bisan pa man og init sa buntag mo kalit lang og uwan kalit. So mo na nga always kita nga ready. Yes, kagahapong adlaw ang lalawigan sa Southern Leyte apil gyud sa nakasinati no sa pagtay og sayuta kay may earthquake kagahapon pasado alas 2 kapin, alas 2:20 kapin sa hapon. Dihay na sinati gyud nga earthquake, ino dili nga nakakusog ang na sinati dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, pero nakalihok gyud. Gani ako kagahapon nagatindog ko, so kubaan ko ako'y nalipong, pero nagyud ay earthquake and dili parehas sa nakalabay nga mga earthquake no nga morpila ka second. So kato is mubo lang yun pero kusog-kusog po to and hopefully okay lang kay murag diha sa Bugo sa Cebu ang sentro sa linog
kagahapong adlaw. And the update sa kuryente din sa lalawigan sa Southern Leyte, ang Soleco kung Southern Leyte Electric Cooperative, good news, kay wala may gipagawas nga mga pangkano kaning power interruption para karong adlaw, and hopefully walang tayong mga emergency power interruption, pero gisiguro sa Soleco nga padayon gyud nga ready 24/7 ang ilang mga linemen gani na naka-deploy sa strategic location sa lalawigan sa Southern Leyte para dali nga maka-aksyon, dali maka-responde kung in kaso doon mga problema sa linya sa kuryente. So mo kana ang nindot nga balita gikan sa buhatan sa Soleco. Samtang arita sa update usab mahitabo ugmang adlaw kining paghimuon nga payout para sa cash relief assistance para sa atong mga driver. Dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, libuan ka mga drivers ang makadawat, gilauman nga makadawat og ayuda gikan sa DSWD and ana paghimon sa Dakbayan sa Maasin Gym sa Barangay Tunga-Tunga sa Dakbayan ang venue sa payout. So kini is dungan sa mahitabo nga nationwide nga payout ugmang adlaw, and gali diha sa Dakbayan sa Baybay. Aduna po'y schedule nga payout para sa mga driver diha sa Baybay City Convention Center. Napod sa Ormoc City Superdome, sa Tacloban diha sa Astrodome sa Tacloban City, and napo'y schedule sa Calbayog and Borongan and Catbalogan. So tabang na ni mga kaigsunan sa ato mga driver, gumikan lagi sa paraning nga nahitabong tensyon sa Middle East, adunay gihatag nga pundo or puning nga ayuda gikan sa gobyerno. Kay kahinumduman ni ato nakalabay nga buwan sa Marso, hinapos sa buwan Charmaine, Atisok and Mikay, dihay gipanghatag nga ayuda pod kining fuel subsidy para sa ato nga mga managat. So karon is ayuda na pod para sa mga driver. So lauma na to nga aduna pag umaabot pa nga mga susama nga mga distribution or payout para gyud sa pagtabang sa atong mga kaigsunan, labi na ang grabing naapektuhan ning padayon nga pagsaka sa presyo sa mga kining mga produktong petrolyo lagi gumikan sa nasinati nga krisis diha sa Middle East. At ang oras sa 8:24 na sa buntag og diretso kita sa mga headlines. Dini sa Southern Leyte, mandatory online appointment system ipatuma na sa PSA Maasin Civil Registry System kon CRS. Pamilya nga nasunugan sa St. Bernard nakadawat og ginabang gikan sa DSWD. SLSU epektibong nagpatuman sa 4-day work week nga pamaagi. Og Rare Philippines nanawagan og youth volunteers sa lungsod sa hinunangan. Og Southern Leyte Provincial Hospital, good news, aduna nay anti-venom. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes. And sa nga sa mong station manager Sir Dindo Alaras, sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Tugod, ug ang atong mga OGT intern gikan sa SLSU, kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Kuya Jevic Epis, sa nimong mga impormasyon tigang dida sa Sugod, Southern Leyte. Hindi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Kaupod paghihapon naton sa Master Control si Engineer Joven Cardenas. An update anay san kamutangan dinhi sa amon lugar. Okay, so same gihapon dinhi sa Calbayog, init ang panahon nga amon eksperyensyahan. Sa temperatura nga 29 degrees Celsius, feels like 32 degrees. Pinakahamubo sa 23 degrees, pinakitaas sa 33 degrees Celsius. So expected gihapon nga magpapasok pa ang panahon pagka ulpot san udto sanglit diri gihapon adto. Tama no? Diri gihapon malimot nga pagdara san proteksyon kontra san adlaw, no? Sugod san payong, kalo or diri gud pabulad sa adlaw para luwat naton malikyan ang dehydration nga mga heat related nga mga illnesses. Update sa pagtagatubig sa Calbayog Water Company Incorporated, magkakamayada water interruption o waray abid san tubig sa bugos nga service area sa Calbayog Water tungod sa bubuhaton nga desiltation activity sa pumping station sa Kabatuan. So ini ang schedule
niyan gabi alas 8, kutob alas 2, san kaagahon buwas Miyerkules, Abril 8. So tigang niyan 8 p.m. maagahan pag alas 2 san kaagahon. So karagsingon, waray supply sa tubig sini nga mga pangurason, so mag-andam na lagi kita sa naton tubig, magtiro kita sa naton tubig para may da kita magamit sini nga mga pangurason. Update sa pagtagka-kuryente sa Samelco 1, may da sara bubuhaton kang ini nga abiso sa NGCP kundiin magkakamayada sin 10:08 ka oras nga brownout sa maulpot adlaw Domingo, Abril 12. Tikang alas 6 san gabi, kutob katut nga san gabi. Ang rason an pag-transfer san 69 kilovolts Calbayog to Bliss feeder sa bago nga linya para mas mapaupay pa ang serbisyo san pagtaga-kuryente. Apektado ng mga lugar, so hilawig ini nga power interruption sa Kapokan Substation, sakop ang Feeder 1 and Feeder 2, sa Palanaskara Substation, sakop ang Feeder 4, 5, ngan 8, San Agustin Substation, sakop ang Feeder 6, ngan 7, ngan sa Karayman Substation, sakop ang Feeder 9, ngan Feeder 10. May dalubat posible nga 30 minutos nga power interruption sa mga lugar, tikang 6 a.m. to 7 a.m. para sa isolation process ngan 11 p.m. kutob 11:59 p.m. para naman sa normalization process. So again, ginabisuhan ang mga maaapektuhan ng mga lugar nga mag-charge sa iyong mga electronic devices, mag-andam sini nga 10:08 ka oras nga power interruption. Yan ang maabot Domingo. So kung may dako mga trabahoon, tempranuhan na or planuhan niyo ang iyo mga buruhaton, kung maaapektuhan ka mo sining power interruption. Usa pa nga update, tikang naman sa Bureau of Internal Revenue, BIR District 87. Kundi niya na maabot Sabado, sara mag-abri san era e-lounge dito ni sa BIR Building, Barangay Bagakay, Calbayog City para makapagserbesan mga taxpayers. Era mga serbisyo nga offer mao an online filing og annual income tax returns, online payment of taxes due, ngan online submission of attachment. Ini kadugangan nera nga serbisyo lain pasan era normal nga inbubuhat sa regular working days, yung para pag-accommodate sa ton mga magfa-file kay kundiri maka biling oras, yan ang working days sa weekdays, sira mag-open yan ang Sabado para ma-accommodate at ton mga magfa-file san era annual income tax return para sa taxable year 2025. So abrido ang e-lounge san BIR tikang 8 a.m. to 5 p.m. So again, sa tanan nga mga taxpayers ginabisuhan gihapon ang deadline sa pag-file next week na. Next week, Wednesday, April 15, so alain pag-file sa iyo AITR para sa tuig 2025 on or before sa deadline. Pero rin na kita magpaabot pa sa deadline, kasi halabaan na ang pila para human dayon. Para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Task Force kontra Energy Crisis plano iglansar sa Calbayog ng fuel subsidy para sa mga isda sa Northern Samar. Ginti ka nga na. Initanan ato nagdedetalye sa second part sa natong programa, and adi naman ang mga headline tikang sa Radyo PIA Borongan nga igpapabot sa aton norunian sa aton partner si Miss V. Gumban. Eso kan avid gininauguraran ang duha nga bago nga buildings ngan masobra 300 ka benepisyaryo na serbisyohan sa Serbisyo Caravan 2026 sa Bungto, San Julian. Ini aton abangan sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 36 minutos na ang naglabay sa alas 8 sa aga. Ngan para sa detalye sa mga balita nga naandam dinhi sa Good Morning Eastern Visayas, nagpapabot sa iyo sa DYDC FM, sugad man ang Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Kalbayog. At anunahon aton partner sa Academe, pinagikan at Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Charmaine ug alang sa mga balita o sa balita nga nakalap gikan sa VSU DYD's FM, Ormoc City naghimo og strategic R&D roadmap uban ang VSU ug VICARP. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda.
Malampusong gihimo sa Ormoc City ang usa ka strategic research and development kun R&D roadmap human sa duha ka adlaw nga strategic planning workshop nga gipangunahan sa Visayas Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Program kun VICARP pinaagi sa Visayas State University kun VSU niadtong miaging semana. Gitambungan sa 42 ka mga opisyal, planners ug technical experts gikan sa nakadaiyang sektor sa syudad ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa governance, pinagi sa innovation ug data-driven nga pagdesisyon. Gipadayag ni Mayor Lucy Torres Gomez ang iyang bugos nga pagsalig og suporta sa VICARP VSU team sa paggiya sa syudad sa pagpalambo sa dugay ng giplano nga R&D agenda. Gipasuog na sa workshop ang papel sa R&D isip usa ka hinungdanong puwersa sa policy innovation, governance ug community development. Pinagi sa kolaboratibong proseso na ilahan ang mga prioridad nga programa, proyekto ug aktibidad nga motubag sa panginahanglan sa syudad. Matod pa ni Engineer Raul E. Cam, Head sa City Planning and Development Office, importante ang pagprioridad sa mga high-impact nga proyekto, ilabi na tungod sa limitadong resources, aron masiguro ang mas dako nga benepisyo alang sa syudad. Gipunting usab ni VICARP Director of VSU Vice President Dr. Santiago T. Peña Jr. nga ang research and development kinahanglan maghatag og konkretong resulta ug makatampo sa pagpalambo sa mga pulisiya, programa ug serbisyo publiko. Gigamit usab sa workshop ang mga strategic tools sama sa visioning ug SWOT analysis aron masuta ang kasamtangang kahimtang ug matino ang mga kakulangan. Sumala ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes, ang ligon nga panagtinabangay sa academe ug lokal nga panggamhanan magresulta sa mas angay ug epektibong mga solusyon alang sa katawhan. Sa padayon niya suporta sa VICARP, andam na karon ang Ormoc City sa pagpatuman sa usa ka strategic R&D roadmap nga magiusa sa innovation ug kalambuan sa panggamhanan. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita nata diton edukasyon, panel Kamara aprobado na ang conversion ang Matarinaw School of Fisheries sa Salcedo ngadto ha Polytechnic Institute basikan Congressman Shen Gonzales. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Nga nagtutuyo i-upgrade ang Matarinaw School of Fisheries kon MASOF ngadto pagin Eastern Samar Polytechnic Institute of Fisheries and Technology kun SPIFT. Ang House Bill No. 6785 nga author hi Eastern Samarlon District Representative Christopher Shin Gonzales kaupo di House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan. Igin kalipay ni Gonzales ang desisyonan committee nga ginsabi nga iniinsa nga dako nga pitad para mapakasugan edukasyon ha pangisda ngan mapahimulsan ang dako nga potensyal han kadagatan han Eastern Samar. Ang MASOF nga gintukod atong tuig 1967 na Barangay Matarinaw, Salcedo, Eastern Samar in maiha na nga nagsiserbi nga training ground para ha teknikal nga abilidad ha pangisda. Hailarom hini nga balaod nun ang eskwelahan inihimuon nga Polytechnic Institute nga may kapasidad pagtanyag in higher education programs, mas haruhaluag nga research ngan mas makusog nga koneksyon ha mga industriya. Ang gintatanyagan ni SPIFT magahatag in undergraduate ngan graduate programs pati na technical ngan short-term courses of fisheries, aquaculture, marine sciences, engineering and technology. Gintatanyag gihapon nini nga maging sintrohan edukasyon ngan research. Ginklaro ni Congressman Gonzales nga ini nga balaod nun inaugo pan edukasyon na pag-uswagan ekonomiya labi na para hadton mga komunidad ha coastal areas nga nakadepende ha marine resources. Nagpahayag gihapon ang balaod nun hin koordinasyon habot ngan mga ahensyan gobyerno. Sugadan Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masiguro ang epektibo nga pagpapatuman hini nga mga institute. Naglalaom ni Gonzales nga madagmit nga maaprobaran ini ha plenaryo tungodan potential hini nga magdarahin di kalidad nga edukasyon ha Eastern Samar. Labot lahi ni Congressman Gonzales inagdudusog gihapon hin iba pa nga mga balaod nun. Sugad na han pagtukod ang College of Maritime Studies sa Eastern Samar State University Giwan ngan ang paghimo han Eastern Samar State University Balanghiga ngan RTC Extension Units ngadto ha pagin full-fledged campuses. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Para usab sa mga balita din sa Southern Leyte Provincial Hospital. Og para usab sa mga balita sa Southern Leyte Provincial Hospital aduna nay supply sa anti-venom para sa detalya na report ni Ms. Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Human sa pila ka tuig nga paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan, aduna na igong supply sa anti-venom vaccine sa probinsya sa Southern Leyte aron dali nga matubag ang mga kaso sa snake bites kun paak sa langahas. Kini ang gikumpirma ni Southern Leyte Governor Damian Mercado human sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas. Sumala sa gobernador, libre ang mong anti-venom sa ato nga Salvacion Opus Iniegas Memorial Provincial Hospital nga nahimutang sa barangay Dungon sa Dakbayan sa Masin. Saysay sa opisyal, nakagahinog pondo ang provincial government alang sa pag-procure sa mong anti-venom vaccine isip tuwag sa dugay ng pangayo sa mga residente sa lalawigan. Nasara nga ubay-ubay na ka-residente ang napaakansaha sa Southern Leyte. Sa miyaging katuigan, kinahanglan pa nga dadon ang mga pasyente sa Tacloban City aron makakuha og anti-venom nga mokabat og 4 hangtod sa 5 ka oras ang biyahe. Giangko ni merkado nga dili sayon ug adunay mga hagit sama sa unlimitadong supply, storage facility ug kakuwang sa trained personnel apan gipangitaan kini matud pa og tubag sa probinsyal nga kagamhanan aron masiguro nga andam ang ospital sa bisan unsang emerhensya. Dugang pa niya, dako kayo ang papel sa anti-venom labi na karong panahon sa ting-init diin gilaumang usa ka ang insidente sa paak sa has ug uban pang lang nga mananap. Naglaom ang lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa mga kalambuan, mas mapaligon ang serbisyong panglawas ug maprotektahan ang kinabuhi sa katawhan. Balita kikan sa Salvacion Opus Iniegas Memorial Provincial Hospital para sa Bagong Pilipinas, Dalia Biara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita tikang sa Philippine Information Agency, PIA Borongan, Esokan Avid, ginanaguraran ang duha nga bag-o nga buildings. Pamatian tan detalye matikang kan Miss V. Gumban. Formal nga ginanagurahan han Eastern Samar State University kan Avid Campus ang duha nga importante nga proyekto nga infrastruktura among gymnasium right-wing extension nga nan alternative learning and technology building para han agrikultura hadtod Marso 25 ha Esukan Avid Gymnasium. Ang right-wing extension han gymnasium in donasyon han Provincial Government of Eastern Samar ha ilaruman liderato ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone. Sumalakan Campus Administrator Dr. Geronimo A. Eliado ha iya mensahe ginhangyo ini nga proyekto han administrasyon ng campus ngan dayon ini ginbaton han gobernador pinaagi hintulo nga positibo nga surat. Tulula ka adlaw tikang han panghangyo nagkontak dayon in inspection ang Provincial Engineering Office ha lugar nga nagtikang an construction paglabay hinduhala ka semana nga natapos hinsulod haduhala ka bulan. Ginpabugatan ni Governor Ivardone ang kamahinungdanon han pagpalambo han kaayusan han mga estudyante nga paghatag hin mas maupay nga pasilidad nga masuporta ha ila mga aktibidad ngan pag-uswag. Samtang ang ALT building nga magiging temporaryo nga pasilidad han College of Agriculture in donasyon ni kan Avid Municipal Mayor Alicia Teves ngan han iya pamilya. Para happy ay Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman din sa Calbayog City. Ginduduso ni Calbayog City Mayor Raymond Uy ang pagbugos sa nasangang local task force para batunon ang mga suliranon sa enerhiya kasunod sa deklarasyon sa State of National Energy Emergency ilarom sa Executive Order No. 11 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Gintagan doon sa alkalde ang dagmit nga panginahanglan nga magkamay-ada konkreto nga pitad kontra sa epekto sa nagtitika hitaas nga presyo san krudo ug mga waray kasiguraduhan nga durot sa tensyon sa Middle East. Importante luwat nga parigunon ang food sufficiency sa syudad para maibanan ang pagdepende sa transported ngan imported nga mga produkto, ginaaghat ang publiko sa backyard farming ug makiusa sa community farming como praktikal nga solusyon
para mamintenar ang bastante nga supply sa pagkaon. Ang urusa nga aksyon sa gobyerno ug komunidad ang susi para maging marigon ang syudad kontra sa epekto sa krisis sa enerhiya. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU FIFES nagpahigayon ang Executive Strategic Planning Workshop alang sa calendar year 2026 to 2030. Ani ang detalye sa akong report. Nagpahigayon ang Faculty of Forestry and Environmental Science kon FFS og Executive Strategic Planning alang sa calendar year 2026 to 2030 natong Marso 25 pinaagi sa hybrid arrangement aron hisgutan og ligunon ang mga prioridad, direksyon ug mga plano sa kolehiyo alang sa umaabot nga 5 ka tuig. Gipanguluhan kini ni Dean sa FFS Dr. Renesita Come di nagtigom ang mga department heads, mga key personnel ug mga student leaders gikan sa FFS Supreme Student Council, Association of Viscan Environmental Science Students ug Forestry Students Society. Sa pagbukas sa kalihukan, gipresentar ni Dr. Come ang overview sa Strategic Planning Workshop nga mao'y nagtakda sa direksyon sa tibok adlaw nga panaghisgot. Gisundan kini sa pagrepaso sa performance ug mga nahimo sa FFS alang sa 2024 to 2025 nga gipanguluhan ni Faculty Secretary Ms. Angelita B. Orias. Usa sa mga nagunang bahin sa workshop mo ang departmental presentations, diin gipadayag sa matag unit ang ilang mga plano, prioridad ug concerns alang sa sunod nga mga tuig. Nanguna sa mga presentation si Department Head sa Department of Foreign Science, Dr. Hernando Mundal, Director sa Institute of Tropical Ecology and Environmental Sciences, Dr. Bernalu Rejes ug Department Head sa Department of Environmental Science sa VSU Alang-Alang, Dr. Lawrence Empilio. Sa bahin sa mga dibisyon ubos sa Institute of Tropical Ecology and Environmental Sciences, may presentar si Ms. Erica Joy Dadios alang sa Terrestrial Ecosystems Division, samtang si Mr. Kit Filian Tenyo mao'y ni-representar sa Aquatic Ecosystems Division. Ligon usab ang partisipasyon sa mga estudyante sa mga workshop, lakip sa mitambong ug mipadayag sa ilang mga vision and concerns, mao sila Vice President sa FFS Supreme Student Council, Lee Emerson Tobio, Presidente sa Forestry Student Society, Jisan May Dical o Vice President sa Association of Viscan Environmental Science Students, Christy Bisale. Atol sa workshop, gipahigayon ng SWOT analysis aron masuta ang mga kaligon, kahuyang, oportunidad ug mga hulga nga giatubang sa FFS. Gisundan kini sa pagila sa mga strategic priorities ug sa pagporma sa mga action plans alang sa tuig 2026 hangtod 2030. Usa sa mga sentrong gihisgutan mao ang pagpaligon sa mga estratehikong direksyon sa FFS nga nahiuyon sa vision sa Visayas State University nga mamahimong Global Green University. Lakip sa mga giila nga prioridad mao ang pagpatuman sa mga climate responsive initiatives sama sa forest carbon accounting, rainforestation ug paggamit sa digital tools sama sa GIS, drones ug artificial intelligence. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang pagpaligon sa financial sustainability, research extension services ug governance systems isip pundasyon sa mas epektibo ug mas responsive nga pagdumala sa faculty sa umaabot nga mga tuig. Natapos ang workshop uban sa bagong pasalig sa FFS nga ipadayon ang usa ka mas estratehiko, mas kolaboratibo ug mas environmental responsive nga nakasentro sa institutional strengthening ug responsableng pagdumala sa kalikupan. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ginpakiauhan LGU sulat ang mga estratehiya para sustainable nga pag-uswag habot nga heat energy emergency. Balikan tahi kasamang Daisy Bilizar para han detalye. Radyo Pilipinas Report. Hatinguha nga maprotektaran ang ekonomiya nga seguridad han pagkaon han bumto. Formal nga ginanonsyohan lokal nga gobyerno han sulat ang sunod-sunod nga mga executive order nga nagtutuyo makahimohin mga taktika nga magpapakasag han lokal nga agrikultura. Ini nga mga pitadin ko mosuporta han deklarasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpapailarom hambugos nga nasod ha State of National Energy Emergency. Pinaagi han direktiba ni Mayor Javier Zacate nga
suportahan konseho. 7 nga mga mahinungdanan nga ordinansa ang ipapatuman habugos nga munisipalidad. Haylarom han-io number 2026-32 and 33 ipapatuman ang istrikto nga cost-cutting measures ngan energy efficient practices. Ha mga tiarabot nga selebrasyon han patron ngan tradisyonal nga mayo-mayuhay. Ginahangyo liwat ang publiko nga limitaran ang non-essential nga mga kagarastusan ngan gamit han kuryente agud masiguro nga ang punduhan bungto in mahinga nga to mas gikinahanglan nga mga proyekto. Ngan base, maibanan na nipiktuhan pagsakan presyon mga papliton tungod ang krisis sa enerhiya. Iginlunsad ang Community Agricultural Pantry Program, pinaagyan EO number 2026-34, ngan barangay-based vegetable and root crop production, pinaagi naman han EO number 2026-35. Iniinagaaghat at mamulupyo nga magtanom, ngan magkaadin sa danga supply hinutanan ngan duma kada barangay. Hausa nga makasaysay nga pitad para ang agricultural sustainability, igin pagawas ang Executive Order number 2026-36 nga istrikto nga nagdidirihan pag-ihawhin mga karabaw bisan pahapanahon ang kapistahan. Iniinagod mapreserbar ang kasugan mga hayop nga kasubong hauma nga amon pundasyon han lokal nga produksyon. Sumalakan Mayor Zacate, ini nga regulasyon hindi rila pagsunod han manduhan Malacañang, kundi usa nga paagi agud mahurma ang kulturan pagin resilient ngan responsable nga mga sulatnon habot nga ang mga global nga ayat ha ekonomiya. Ginahangyo ang local government unit ang kooperasyon nga tanan nga mulupyo agud masiguro ang kapulsanan hini nga mga programa para marig-on ngan mas inuswagan nga bungtuhan sulat. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visaya. Mandatory online appointment system ipatuman na sa Philippine Statistics Authority kon PSA maasin civil registry system. Para sa detalye niya ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gipahibalo ang publiko sa Philippine Statistics Authority kon PSA maasin civil registry system kon CRS outlet nga nagpatuman na kini sugod kagahapong adlaw Abril 6 og mandatory online appointment system alang sa tanan nga mga kliyente. Sumala sa pahibalo ang tanan transaksyon sa naasing nga buhatan gikinahanglan na nga mag-book daan og appointment pinagi sa opisyal nga online platform sa PSA. Kini ang lakang gihimo aron mas mapahapsay ang proseso sa serbisyo ug malikayan ang daghang tawo sa naasing nga buhatan. Dugang pa ang mga mosunod nga mga dokumento mahimong makuha sa CRS outlets sa dakbayan sa maasin: birth certificate, marriage certificate, death certificate, senumar o certificate of no marriage, advisory on marriages ug senodeath. Giawag ang tanan nga magplano daan o magpabiling updated sa pinakabagong impormasyon aron malikayan ang kalangan og abirya sila nga pag-adto sa buhatan sa PSA. Panan gihapon nga giawhag ang publiko sa pagsunod sa bagong sistema alang sa mas paspas og organisadong serbisyo. Balita gikan sa PSA Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:55 na sa buntag, og una na lang kami manamilit para sa itong programang Good Morning Eastern Visayas. Sangan sa mga station manager Sir Dindo Alara sa itong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod at mga OGT intern gikan sa SLSU kun Southern Leyte State University. Kini ang inyo nakauban sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod Jevic Epi. Once again, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita balik sa PIA Borongan, masobra 300 ka benepisyaryo na serbisyohan sa Serbisyo Caravan 2026 sa Bungto, San Julian. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Miss V. Gumban. Masobra 300 nga mga residente tikang magkadurudilain nga barangay Habungto hiton San Julian ang nakakarawat hin libre nga serbisyo hagin buhat nga Serbisyo Caravan 2026 hadton Marso 31 ha barangay Bunakan. Lakip ha mga serbisyo ang medical nga dental check-up, rehistro tika nga magkalain-lain nga ahensya, puro kalusugan nga mga information sessions nga may kalabutan hakahimsog, agrikultura ngan kalibungan. Magdaliwat panhatag in tsinelas nga mga medisina para ha mga kabataan.
Ang aktibidad in kabahin han selebrasyon han National Women's Month nga nakasentro ha paghatag hin mas accessible nga inklusibo nga serbisyo labi na ha kababayin-an nga nagpapang sektor nga nangangailangan hin atensyon. Padayon naging papakita han LGU nga pinaagi sugad hini nga mga inisyatibo mas napapahaluag nga napapadagmit ang pag-abutin serbisyo ngadto ha komunidad nga napapauswag ang kinabuhi han katawhan. Tika ang PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita sa Northern Samar, gintikangan na ang pagdistribuer fuel subsidy sa mga mangisda sa Northern Samar kumabaton sa padayon nga paghataas sa presyo sa krudo. Katuyuanan sa programa nga mabuligan ang mga mangisda nga maipadayon ang era panginabuhian ug mas siguro ang bastante nga supply sa isda sa probinsya. Masobra 500 nga rehistrado nga mangisda ang napili para makakarawat bulig tikang sa national government. Sa pagpanguna sa Department of Agriculture Eastern Visayas, dakuluwat ang naging papel sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, kasugbong ang Provincial Economic Development and Investment Promotions Office ng Provincial Agriculture Office para mahimog nga posible ang distribusyon sa subsidiya. Naglalaom ang mga benepisyaryo sini nga bulig linabina sabot nga san padayon nga paghataas san garastuson sa pagpangisda ug makakabulig liwat ini san food security sa lugar. Aton oras 2 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 9 san aga. Panamilit time aton unahon si Miss Ate Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so temporary na sab kami nga manamilit no sa kalan sa mga station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ako nakauban gina si Glory Kayunda. Alang ni atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga sugadban, didiliwat nga site DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni kamiliwat and temporaryo nga mananamilit. Tangaran po ito namon ni Sam, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Ticudes. Nga na natin didi mga super taking engineers, RV, and Engineer Mark. Nga nangaran po daman itong mga tigkontribuerahan mga balita at Daisy, nga namon na ipapalanat. Sunod pang edisyon ni Good Morning Eastern Visayas and ginandamliwat nga balita niyo Ate Penpen Pumida. Ate Sok, damo nga salamat, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa naton mga nakaupod tikang sa VSU DYDs FM, pinagikan Ate Mikay Gongora, Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan Ate Sok Aberia, Radyo Pilipinas Sugod, pinagikan Kuya Jevic Epis, sugad man aton igka si PCO, tikang naman sa PIA Borongan, pinagikan Miss V Gumban. Ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon, ako ang nakaupod Charmaine Perito Balvas, nga nakaupod naton sa master control si Engineer Joven Cardenas. Again, damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 82 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.